Igan, sinasaktan kung di nakukuha ang kota. Diyan umano sinapit ng ilang biktimang pilit. Pinagtrabaho sa sinalakay na Pogo sa Pasay. Kaugnay dyan, inalis muna sa pwesto ang ilang pulis dahil sa posibleng kapabayaan. Saksi, si Salima Refran. Ganyan daw sinasaktan ang mga nagtatrabaho sa sinalakay na Pogo sa Pasay. Someone's punch him on the face and then also kick his body because he never met the target set by the management to get those clients from the dating apps. They are required to get 10 plus clients per day. Ang dalawa, mga ahente raw sa pinapatakbong love scam. Naghahanap sila ng mga kliyente sa love scam, especially yung mga retired, yung mga pensyonado na mga lalaki. Kailangan ma-in love itong biktima nila for 5 days. And then sa 4th day, nung pakikipag-communicate nila dito sa biktima nila, kailangan ma-introduce na nila sa crypto. Ang isa namang ito, hirap na makalakad dahil sa bali sa balakang. Tumalon kasi siya mula sa gusali para makatakas. Nauna na kasi siyang tumakas sa isa pang pogo sa Pampanga. Pero sapilit ang kinuha para sa pogong ito sa Pasay. Tumalon siya sa bus. Parang may nakakita ng mga pulis doon. Tapos dinala siya doon sa Gala Station. Tapos doon kami, na-detain kami doon ng 7 days na yata yun. Tinubos sila doon. Binalik kami dito. Baka i-refer namin for investigation, most likely sa NBI, para malaman kung totoo ba yung kwento at kung may pananagutan ba dapat yung mga pulis sa Quezon City. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng Quezon City Police District tungkol rito. Pero wala pa silang tugon. Matinding takot raw ang dahilan kaya sinubukan niyang tumakas mula sa Pogo sa Pasay. Kanino po siya takot at ano yung kinatatakot? Sa boss, baka anuhin siya. Baka bugbugin. Kung binubugbog, ganun lang. Kinakuryente. Sinasampal, ganun. Binapalo. Pag may kasalanan sila, yun binubugbog. Samantala, samot-saring kontrabando ang diniskartehang maipasok sa gusali. Tulad ng alak na inililipat sa bote ng mineral water at sigarilyong ipinasok sa lalagyan ng cup noodles. It's no me, I don't know. 27 pulis kasama ang mismong Chief of Police ng Pasay ang pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan. For possible neglect of duty, how come hindi po nila na-detect yung presence ng mga illegal activities dun sa areas. Dati nang sinabi ng PAOK na nangbigay ng paunang intelligence sa lugar ang Pasay Police. Samantala, inihahanda na ang forfeiture case para sa gusali at mga property ng Pogo. Iniimbestigahan na rin ang paper trail sa pagkuha ng lisensya ng Pogo. Nais namin kausapin ang PAGCOR at ang LGU para malaman kung bakit nagagano na parang recently lang kinancel na yung registration nitong establishment na to. Tapos after 1 month, nagkaroon na ng bagong registration. At nakita naman natin, hindi naman siguro within 1 month magagawa lahat to. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.